Hello, hello. Good afternoon. Magandang hapon sa bawat isa. What time is it? Yan, it's It's pivot pivot time. time. Siyempre, it's so nice to see all of you. Kuya Aaron and Ate Love. At siyempre, yung mga nakikinig sa atin, hindi man natin sila makita ngayon. Alam ko na in spirit, kasama natin sila. Sana po kayo ay doing good at sana po kayo ay nasa ayos at ligtas at safe at payapa pa. Ayan. Correct. So, welcome back. Welcome back to school. Pasukan. Ngayon yung kakatapos lang ng pasukan eh. First week ng pasukan. So talagang, ewan ko, parang haggard yung mga magulang ngayon kasi back to the back to the studies. I Oo hope nga. Ako. I hope yung mga magulang talagang ginagabayan pa rin ng mga anak at hindi kayo mismo yung sumasagot sa Sumasagot mga ng mga module. exam. Yes, ano na ngayon 'no, parang season 2 or Opo. episode 2 ng quarantine schooling. Yan, mga ano 'to, online learning, distance learning, ganyan. Kung Hmm. saan ang mga nag-e-exam ay ang mga magulang. Sila yung papasa. Oo, sila yung papasa. Kaya Kamusta kayo welcome back diyan, Ate din. Love, kay Aaron? Mabuti po. Kaya natutuwa po kami Very makabalik good. ngayon. Welcome back sa Yes. Pivot after ng ilang linggo. Ilang linggong pagkawala natin, pamamahinga. Oo nga. GCQ na kasi. Yes. Tuloy-tuloy ang ating pag-iingat, mask, iwas, at saka hugas at bakuna. Yan. Kasi kahit GCQ, di ba, nandyan pa rin yung threat eh. Wag pa rin Yes. tayong paano dahil ba GCQ hindi i-lower na ang guard natin. So kailangan pa rin maingat kasi kahit vaccinated ka, maaari ka pa ring mahawaan. Though hindi siya tulad ng mga unvaccinated na talagang Severe. alam natin yung magiging result kapag talagang inatake ng COVID. Kaya mag-ingat po tayong lahat habang nakikinig. Yes, mag-mask at mag-shield at mag-social distancing. Huwag po munang magyakapan. Alam kong na-miss nyo ang isa't isa. Huwag muna magyakapan. Huwag muna malapit kasi lalong nakakahawa po ang Delta variant. At minsan um, talagang kahit nag-iingat ka actually minsan isang beses ka lang nagtanggal o 5 segundo ka lang nagtanggal ng mask mo, minsan doon tatama. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Tama. Naging GCQ man tayo kay Aaron natin love, pero tandaan po natin, yung mga cases natin ay talagang taas na taas, nasa 20,000. Ayan, Umarangkada. umaarangkada. So, ito po nag-uulat para sa DOH. Parang may alert level silang tinatawag eh. Oo. Akala ko Alert. nga, nung nakita ko yung mga alert level nila, akala ko alert level ng vulkan. Oo. Wala na palang mga ano ngayon, wala nang GCQ, wala nang ECQ, wala nang kung ano-ano. Ano na ngayon, alert level. At Ano sa bang meron kasalukuyan, sa atin ngayon? Alert level ano tayo? ang pagkakaalam ko, kung tama yung aking information, alert level 4 tayo. Mhm. Pero hindi ko alam Anong gagawin kung kapag anong mga, alert level 4? alam ko mga pinagbabawal pa nila yung mga gathering, ganyan, may 10%, may 30%, mayroong privilege or mas freedom siguro pagka ikaw ay fully vaccinated na. Kaya talaga ini-encourage ko, hindi ko naman kayo pinipilit, pero ini-encourage ko po lahat ng mga nakikinig sa atin magpabakuna na kung sakali. Ayan. Kung meron kayong opportunity, magpabakuna na po kayo. Tama. Sabi nga ng PTV News, nasa 57 na lugar sa Metro Manila ang kasalukuyang nasa ilalim ng granular lockdown. Mm. Yan. Kasama ba yung Quezon City dyan? Yan. May granular lockdown. Oo. Oo, nako. Buong Metro Manila merong mga 57 na lugar na mga barangays. Mga barangays ba yung ano? Barangay or mga city, minsan bahay. Bahay o ang dami pala. Ang balita ko kay Aaron, sabi nila, paki-double check na lang kung ito ay accurate. Pero nabasa ko sa isang narinig ko sa isa sa radyo, hindi ko alam kung kanina o kahapon, na
pagka yung bahay mo o basta kung saan ka nakalokasyon, merong nag-positive sa COVID, maaari, yan yung word na ginamit niya, maaari na siyang i-lockdown. Surprise lockdown ng gobyerno. Oh. So, kaya talaga kailangan mag-ingat. Kaya yung point, kailangan talaga mag-ingat. Nadadama yung yung ibang bahay na Nananahimik. nananahimik at nag-iingat. Oo. Subdivision, yung mga na-expose. Yes. May nakita akong video, yung kapitana nananampal ng mga walang mask. Ewan ko kung totoo yun. Di ba alam Nakakatakot ang kung kapitana na yun, matatakot ka, nananampal eh. matatawa eh. Oo. Nakita mo ba yung Kuya Vic? Kasi Di ko pinanood pa namin ni Kuya Aaron eh. Grabe ang pakikipaglaban niya talaga sa safety. Nananampal. Oo, Nananampal. buti nga ang nurse natin dito ay hindi naman nananampal. Miss Nurse, hindi naman tayo nananampal. Yes. Huwag niyong hintayin na sampalin kayo ni... Opo. Oo. Huwag niyong hintayin, sampalin kayo ni Miss Nurse. Kaya Yes. talagang ingat po tayo. Para sa atin din yan. Hello sa mga lines natin dyan, sa ating mga departamento, sa mga ating cutting department, sa line 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 11. Kung meron, abot sila ngayon ng 11. Oo Baka nga. naging 12. O baka naging 12 sa Montecielo, tsaka sa Progressive Incorporated. What time is it? It's pivot time time. and Macvo time sa mga Yes. taga Montecielo. So, interesting din tong topic natin ngayon eh. Kasi kahit na parang naging limited yung kilos natin dahil sa COVID, meron pa rin tayong magagawa. Yun yung topic natin ngayon. Meron kang magagawa. Iniisip kasi natin parati na pagka tayo ay nilimatahan or may mga mahihirap na circumstances sa buhay natin, or kumbaga underprivileged tayo or wala tayong oportunidad, minsan pakiramdam natin wala na tayong magagawa. Kumbaga iniisip natin, matutulog na lang ako, or wala na, mamamatay na lang ako, or maglulugmok na lang ako, or iiyak na lang ako sa isang tabi, or magmumukmuk na lang ako sa isang tabi kasi wala nang magawa eh. Parang ganyan. So, hindi ibig sabihin na parang kahit limitado, wala ka na magagawa. Yung pananaw na, ay, pandemya, parang wala nang patutunguhan itong mundo. Parang naghihintay na lang na magunaw. Dapat tanggalin natin sa isipan yan. Meron pa rin tayong magagawa. Mm-hmm. Correct. Yeah. Kahit sa ating trabaho, di ba, parang may dalawang, kasi yan eh, parang dalawang uri ng tao na, yung, na lang, hinihintay na lang kung ano mangyari sa buhay, at yung mga gumagawa ng inisyatibo para mag-improve yung buhay kahit ganito kahirap. Oo. May natututunan pa rin kahit ang hirap ng sitwasyon. Oo. Narinig nyo na ba yung mga kasabihan na ganito na ako pinanganak, ganito na ako mamamatay? Parang pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Wala na eh, ganito na, lumaki na akong ganito, hindi ko na kayang baguhin. Or wala na, nasanay na kasi kaming ganito, wala na kaming magagawa dyan. Or talagang ang hirap eh, wala talaga kaming magagawa. Ayan. Minsan talagang mahirap talaga, alam po namin yan na minsan talagang napakahirap ng sitwasyon at talagang lahat ginawa na po natin, kaso mahirap talaga. Pero we would like to continue to encourage you, of course, na still, wag po kayo mag-give up. Try nyo po dahil alam po natin meron tayong magagawa. Right. Though we are limited, we can still do something. Correct. Right? May mga, kumbaga, ang ating gobyerno gumagawa ng kaparaanan. Minsan hindi na natin alam kung ano mga quarantine protocols, pero hindi dapat yon para maging hadlang para sa ating paglago. Tuloy-tuloy ang ating orientation time, itong values orientation time, ang ating mga career development, personal development, at kahit yung pangarap natin sa ating pamilya. Correct. May tanong ako sa ating mga ka-pivot at kamakbo. I hope na mag-reflect tayo sa tanong na ito. Nasa 18 months na ang quarantine eh. Almost 2 years na. Oo.
'Di ba? Parang ang daming natigil na plano, ang daming natigil na gawain, ang daming natigil na mga yung iba parang natigil yung pangarap, natigil yung mga plano, natigil yung mga gustong gawin. Pero sa loob ng 18 months na ito, ano yung something na nagawa mo na sa tingin mo nag-improve ka diyan sa bagay na 'yan? Na hindi na limit ng COVID ang ganitong bagay na pwede mo palang magawa. So, mag-reflect tayo. Ano kaya yung sa loob ng 18 months, may nag-improve ba sa buhay mo? Magandang katanungan yan, Ate Love. No? Parang ano yan eh. Parang, ah, parang sinasaliksik. Wow, ang lalim ng Tagalog. Oo. Parang iniisip mo nangyari sa buhay mo, saan kaya Oo, ako gumaling? iniimbentaryo. Ini-inventaryo. Ayan. Ako Yun ang naisip alam ko, ng ako personally, siguro naisip ko, parang gumaling ako sa pagluluto. Wow. Kasi Wow! nakakapagluto na ako sa bahay. Dati ang alam kong lutuin ay hotdog, pansit canton, mga ganyan, corned beef, ganyan. Ngayon nakakapagluto na ako ng ano bang niluto ko? Laing. Wow, laing. Ang Wow! layo, Favorite ang ni layo Aaron ng yan. pinalon. Ang layo ng pinalon. Laing. Pero Nanood kasi mahirap ako ang ng laing ah. Oo, nanood lang ako ng YouTube. Tapos ginaya ko lang. Ganyan. Wow, congratulations Kuya Vic. Meron kang Yes. nakuha out of the 18 months na quarantine. Meron kang Yes. natutunang skill. Yes. Wow, napakagandang balita yan. Ikaw Kuya Aaron, ano yung na-improve sa'yo na hindi mo akalain talagang something na nangyari sa'yo during this 18 months? Ako, natuto ako mag-drive ng kotse. Yeah. Wow! Sa Life YouTube, skill. sa YouTube University lang din. So, Kakaiba yan. Na-drive tapos sa YouTube lang. self-taught lang ako at parang naging blessing yung walang traffic nung last year na maluwag yung daan at nakapag-drive ako. Tapos, natuto rin akong mag-adapt ng mga online skills like yung paggawa ng video. Pag-edit, paano mag-live stream. So, parang natuto tayo noon. Parang YouTube University din. Salamat sa YouTube. Yeah. Parang pumayat ka nga rin ngayon, Kuya Aaron eh. Oo. Anong pinagagawa mo ngayong quarantine? Ayan. Disiplina din, yung mga bisikleta na yan. So dahil sa nakapag-adapt tayo, naging health conscious tayo, iwas tayo sa COVID, iwas din tayo sa maling lifestyle. Kasi naging health conscious tayo, ayaw natin na parang maging pamarisan tayo ng healthy living. So, maraming nagawa na fruitful. Oo nga, amazing. Tingin ko yung ibang mga nakikinig sa atin, mga taga-pivot at saka taga-Macbo, baka ang mga nag-improve or nagalingan nila this 18 months ay baka yung sabi la ako, gumanda ako or naging pogi ako this 18. Oh, wow! Magandang ano yan. Exercise. Kasi di ba nakapag-exercise. Correct. Nagsusumba na yung iba kahit sa bahay. At yung iba gumaling magturo kasi naging teacher sa kanilang mga anak. Mga anak. Oo. May natutunan sa lesson ng anak kasi nag-aral na rin siya paano ituro sa anak. Oo, yan. Magandang magandang improvement yan. Nag-improve din yung relationship nila nung anak. Kung nag-improve, yung iba nag-aaway dahil sa yung iba sa module. Merong iba na parent na na-realize nila na kasi dati ang pangarap nila maging teacher. Nung naging pandemic, na-realize nila ayaw pala nilang maging teacher kasi Ang hirap pala. Grabe yung disiplina ko. Kailangan hirap pala magturo sa bata. Kailangan ng patience. Yeah. Dalawang nanay nag-uusap. Sabi, anong pangarap ng anak mo? Doktor. Ikaw naman, anong pangarap ng anak mo? Engineer. Sige. Sabi nila, sige, sagutan na natin ang modules nila. Galingan natin sa pagsagot. Yung mga dati daw na estudyante na hindi nung physical pa sa loob ng classroom, hindi makasagot ng 1+1, 2+2. Ngayon daw,
kahit nag-multiplication, nag-division, kahit anong paikot-ikot, tama lagi ang sagot. Ayan. Na, Grabe, no? Ang daming na-discover ngayong Oo. quarantine na strength, meron tayong skill na hindi natin nakalain na magagawa natin. Dahil meron talaga tayong magagawa. At sa mga tama. nag-iisip ngayon na ano pa bang pwede kong magawa na parang hopeless na ang situation, yun ang pag-uusapan natin sa araw na ito. But bago yan, merong quote dito kay Edmund Burke. Pakibasa po. Ayan. Ito siya, ang sabi sa kanya, nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little. Ayan. Ano nga ba ang pwede mong gawin? Ayan. Kasi parang sinasabi niya, yung ang mas malaking kamalian ay yung wala kang gawin. Wala kang ginawa. Yun. Oo, wala kang ginawa. Kasi yung historical context nila, Edmund Burke, ito yung mga, kung naalala nyo sa mga palabas, may mga wig. Sila yon, yung mga nilalagay ng mga wig na parang mahaba na nasa mga hukuman. So French Revolution, yung may mga batas na hindi naayon like pang-aapi sa kapwa, sila yung mga tumayo na maging konserbatibo na hindi dapat mapang-alipin yung mga sistema natin sa lipunan. Kaya gusto niyang parang himukin yung mga tao na magsalita laban sa mga maling sistema. Ito pala yung background nito. Parang ano din yan, naalala ko yung, hindi ko lang sure kung saan ko nabasa yon, pero parang ang sabi doon na ang pinaka-greatest daw na pagsisisihan ng isang tao ay yung hindi yung tawag yan, bumagsak siya dahil nag-try siya, kundi hindi man lang siya nag-try kahit isang Hindi beses. sumuko. Yun daw ang mas nakakapagsisi na buhay. Wala ka Oo. man lang sinubukan, yun ang mas regrettable na buhay. Wala kang trinay. Nakakaiyak yun, ano? Kasi siguro, baka pagtanda mo, siguro pag mga 60 ka na, 70 ka na, binabalik-balikan mo yung nakaraan, baka inisip mo yung, paano kaya kung sinubukan ko, no? Baka naman nagtagumpay ako. Correct. Parang hindi ka makaka-move on, pagka ganun yung inisip mo, mga what if, no? Yung sobra tayong, nasa comfort zone lang tayo na ayaw nating mag-risk. Wala din tayong mararating eh. Yung ang mindset natin is, okay na ako sa ganito. Hayaan mo na, Talaga yung magiging ganyan na lang talaga. Walang sanay na yung, improvement. parang sanay na ako mabuhay ng ganito na lang, hayaan mo na. Diba? Minsan, okay din po yung mag-risk, ganyan. May gagawin, may susubukan. Correct. Siyempre, hindi ito yung susubukan tumalpak, pero yung susubukan natin na may gawin tayong kasi para daw something, manalo, subukan kailangan natin. tumaya. Baka sabi na, subukan ko nga. Ayan. Pinag-uusapan natin dito good values. Kaya Yes. values Tama. orientation time. Oo. Reminder lang, good values po ang Tama. pinag-uusapan natin dito. Kaya tinawag itong pivot. Values orientation time. Ayan. At meron tayong mga pag-uusapang mga pwedeng gawin. Yes. Professional tips ni Maloy. Professional tips. Una, speak up. Speak up. Ayan. Ito maganda Bakit to, Ate Love. Kapag meron ka nakitang hindi tama, ayan, iwasang manahimik lamang na parang walang nangyari. Ayan, 'di ba? Ito yung baka mga nakikinig sa atin, I'm sure baka meron kayo minsan nakikitang hindi tama or hindi may ginagawang hindi tama, imbis na isabihin nyo sa kinauukulan, ito ay napagkakwentuhan lang or napagchichismisan lang. 'Di ba? Parang sayang yung So speak up and learn to confront what is not right. Ito kailangan natin ng lakas ng loob dito. Pero ito hindi lang basta-basta na speak up na parang taklesa na magsasalita ka lang ng kung ano-ano. Syempre, pag ikaw po ay may pupuntuhin or meron kang gustong itama na mangyari, kailangan sabihin din po natin ito ng mahinahon, ng maayos, at sa tamang paraan, at sa tamang tao. Diba? Sabi nga kanina, di ba, ni Edmund Burke, dapat meron tayong gawin. At naalala ko rin yung quote ni Dietrich Bonhoeffer.
isang pastor na lumaban sa imperyo ng Nazi, laban Adolf Hitler. Sabi niya, silence in the face of evil is evil itself. Yung katahimikan sa harap ng kamalian ay evil. Yan mismo ay kamalian itself. So, kung nakikita mo na sa harap, nakapila kayo, nagbabaga na sa lagnat yung nasa harapan mo at hindi mo pa rin so, alam mo naman na may mga symptoms ka na, di ba? Kasi ngayon, pag magsinungaling ka lang, mas mahirap yung mangyayari. Sabi nga doon sa mga hospitals na nakikita ko pag napapadaan ako, a patient lied, a doctor died. May nagsinungaling na pasyente, may namatay na mga doktor. Konti na nga lang sila ngayon, di ba? Konti na nga lang yung mga medical frontliners natin, magsisinungaling pa tayo. Kaya, kailangan speak up. Kung may makita kayong mali, may makita kang talagang garapalan na kamalian, talamak na mga imoralidad, magsabi ka dahil ikaw ay nasa tama. Maganda yan, Kuya Aaron. Alam mo, lalo ngayon na hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo ngayon eh. Kasi lalo pag nasa opisina o nasa trabaho ka, damay-damay. Parang, kumbaga, pag na-lockdown ka, kuwari sa bahay, na-lockdown ka, hindi lang naman ikaw yung mag-isang ila-lockdown, yung buong pamilya mo yung mala-lockdown. Pag sa trabaho, na-lockdown yung street nyo o yung opisina nyo mismo, hindi lang yung isang tao yung mala-lockdown, yung buong opisina yung mala-lockdown. At talagang affected lahat. Ganyan. Kaya talagang kailangan pati actually kahit sa amin kailangan talagang magsabi ka kung may nararamdaman ka, kung hindi maganda yung pakiramdam mo, okay lang naman na hindi ka pumasok. Mas okay 'yun kaysa sa hawaan mo yung, syempre alam ko mahirap 'yun, pero mas mahirap kung lahat tayo ay maapektuhan. Correct. Part din ng speaking up is sa, let's say, sa ating trabaho. Na minsan may mga sa tingin mo reklamo ka na instead na i-chismis mo, why not say it sa tamang pamamaraan? Yes. Diba? Instead na speak up mo sa maling pamamaraan, you say it sa tamang pamamaraan para may improvement na mangyari. Diba? May mga reklamo tayo, meron tayong mga concerns. So, speak up properly. Yes. Maganda niyan kung meron po kayong mga hinaing, kagaya ng sinabi ni Ate Love, pwede naman po kayong lumapit ng mahinahon sa, sa admin office ba ang tawag or sa opisina. Ayan. Para sila po, marinig po nila yung inyong daing. Daing ba tawag doon? Di ba daing? Yes. Isda yun? Daing. Ayun. Daing. Okay. Yung speak up, ayan, or magsalita ka. Siyempre nang mahinahon. Para may changes na mangyari. Sa pagsasalita mo, may nagawa ka dahil may naglakas ng loob na magsalita. Oo. Wag na tayong parang maplaning pag may nararamdaman kayong symptoms, kasi normal na yan ngayon eh. So meron na tayong mga lunas, meron na tayong mga gamot, meron na tayong mga tamang mga paglapat dyan. So, kung makaramdam kayo nun, speak up. Sabihin mo na, mas maganda mag-quarantine ka muna. Kasi, balita ko, suspension yung mangyayari pag magsinungaling. Kaya, di ba, yung ethics sa trabaho, dapat gampanan din natin maging makatotohanan tayo sa ating mga sinasabi. Tama. Sa ganitong panahon talaga, Kuya Aaron at Love, saka mga taga-pivot at taga-Macbo, tulungan talaga ng bawat isa. Kumbaga, kung ako yung isa sa empleyado, mag-iingat talaga ako ng the best way I can. Tapos yung mga kasama ko, magiging accountable kami sa isa't isa na dapat sila din mag-ingat. Parang ganyan. Talagang kailangan mo magtiwala ngayon eh. Kasi kung hindi, hirap eh. Mahirap kasi mahirap yun talaga. Huwag mong sabihin na ganito, huwag mong sabihin. Di ba yung sa mga samahan, tropa-tropa natin dyan sa trabaho, mahirap po sa panahon natin ngayon kasi
hindi pare-parehas yung estado, yung lakas natin ng pangangatawan. Baka may senior, baka may mga comorbidities yung mga kasama niyo sa trabaho. Kawawa, napaka-unfair po nun kung hindi kayo magsalita. Correct. So, may magagawa tayo. Sa pagsasalita natin, maaring may changes na mangyari. At sa mga gusto nating mangyaring pagbabago sa buhay natin, hindi lamang dapat sinasabi. Dapat kung may gusto kang mangyaring pagbabago sa trabaho o sa personal mong buhay, simulan mo ito sa sarili mo. Yan ang pangalawa natin. Simulan ang pagbabago sa sarili. Ayan. Mm-mm. Siyempre, yung Kasi mga may mga- unang, Mm-mm. yung mga gusto mong itama. Ayan, di ba? Minsan, galit na galit tayo pag nasa kalsada. Kunwari, sa kalsada, ang daming hindi sumusunod kunwari sa traffic light or kunwari, yung bigla na lang yung mga kunwari may motor kang kinaiinisan kasi ang parang barumbado o baka may mga tumatawid tapos hindi tumitingin sa kaliwa kanan, ganyan. Pero tingnan din natin kung tayo ba mismo ay sumusunod din sa batas trapiko. Parang Tama. ganyan. Yan. Kung yung mga ibang tao, kunwari gusto mo magbago sila kasi yung ibang mga katrabaho mo, napaka-chismoso, napaka-chismosa, ayaw sumunod sa protocol or ayaw sumunod sa kung ano-ano, simulan natin sa atin mismo na siguraduhin din natin na tayo, hindi din tayo magiging chismoso at chismosa. Kaya, diba? Ganda yan. Marami kasi tayong dinidemand sa ibang tao eh. Marami tayong dinidemand sa mga boss natin, sa gobyerno, asan na yung ayuda ko. Dami nating demand kahit sa mga mahal natin sa buhay. Pero tingnan din natin yung sarili natin. Kung yung dinidemand natin is kaya nating gawin at simulan. Yan. Speaking of gobyerno, Ate Love, naalala ko lang, i-encourage ko lang yung mga taga-pivot natin sa taga-Macbo natin na bumoto, mag-register at bumoto. Tama. Kasi ano to malaking bagay yung boto ninyo para matulungan ng pagbabago sa ating bansa, sa Pilipinas. Parang application niya ng speaking up, that's your voice, and simula rin yan ng pagbabago at simula na rin yung non-partisan politics, sana maging objective tayo, di ba? Especially lipa na ngayon, panahon na naman ng election, kampanya, nawa yung mga makaraise up tayo ng mga bagong mga Pilipino na objective, hindi nagpapadala sa mga kulay ng politika, kundi Yes. pinapanalangin natin. Talagang yung mga komento natin sa social media, hindi yung parang walang objectivity. Dapat tayo yung manguna sa tama. Tayo yung manguna sa pagbabago. Be Yes. the change in you. Yung mga maliliit na bagay na mag-impact sa ating, kahit sa pakikitungo natin sa kapwa, sa trabaho, sa pamilya natin, yung pagsunod dyan sa barangay, yung mga pagkakawang gawa, be the change in you. Napakasimple, pero yun, pagbabago na po yun. Yung mga pagbabago minsan, di ba Kuya Aaron, minsan gusto natin magbago sa trabaho natin, parang gusto natin maging mabait yung mga tao, gusto natin maging maging positive. Imbis na maging critical, gusto natin maging positive yung mga tao, gusto natin ganun yung pagbabago. Matulungin, courteous, kind, gracious sa mga tao. Bakit hindi natin simulan sa ating sarili? Yan. So pag naging kind and gracious ka sa ibang tao, tuloy-tuloy, consistent, talagang kind and gracious ka, tsaka tsaka mo makikita siguro yung paunti-unting pagbabago kasi ito ay nagsimula na sa'yo. Oo. Kasi madalas nating prayer, Lord, baguhin mo tong kaibigan ko, baguhin mo tong boss ko, baguhin mo tong asawa ko, baguhin mo tong anak ko. Lahat na lang gusto mong baguhin, pero hindi mo pinagpipray yung sarili mo na mabago. Oo. Pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon mula sa ating mga mensaheng nakikita o naririnig, iniisip natin para to sa kakilala ko o sa kaibigan ko o sa pamilya ko. Dapat unahin muna natin ating sarili para to sa akin. Ako'y nakakarinig ngayon, sa oras na ito ay para sa akin. Yeah. Correct. Kasi lahat naman ng pagbabago nagsisimula yan kahit sa mga maliliit na ginagawa na sinisimulan.
Hindi man ganun kalaki yung makikita mo agad, pero may progress. Yun ang mahalaga. Hindi ka tulad noon, if kung obserbahan mo yung sarili mo, nag-grow ka somehow mula last year. Meron kang ngayon, paglago. Kasi sinimulan mo sa sarili mo yung paglago. 'Di ba? Napag-usapan natin kanina kung ano yung natutunan, na-acquire natin sa loob ng 18 buwan na nasa tayo, pandemic. So, meron pa rin talaga kasi sinimulan kahit sa mga maliliit na bagay. Tama. Sinimulan sa sarili kasi wala naman din tayong control. Naalala ko yung lesson natin sa Celebrate Recovery. Wala tayong control sa ibang tao actually. Okay? Ang control natin, yung sarili natin. Oo, nasa tayo magsisimula talaga tayo sa sarili natin. Kailangan nating piliin na gumawa ng pagbabago. Kahit maliliit na bagay, basta may improvement at progress, yan ang simula. Tama. Maganda yung na-point out mo, Ate Love. Tayo, sa buhay natin, sa sarili natin, dyan magsisimula ang pagbabago. Kung gusto mo ng pagbabago sa pangungutang, ganyan, or gusto mo ng pagbabago sa kung paano mo itrato iyong kapwa, gusto mo ng pagbabago sa pamilya mo, yung relationship nyo sa pamilya, gusto nyo maging mapagmahal, pati sa office mates, maging maayos, maganda, loving relationship, magsisimula yan sa'yo kung paano mo sila itrato. Tayo na mismo ang simula ng pagbabago. Oh. Correct. Pero may mga bagay na parang kahit gaano man natin tawag niyan, ibigay yung best natin, parang walang nababago. Kaya darating tayo sa pangatlo. Siyempre, huwag tayong titigil sa pananalangin. Correct. Pray without ceasing daw dyan sabi nung English, translation. Manalangin ng walang patid. Hindi mo na control yung mga bagay-bagay. Kahit sarili mo, minsan parang hindi mo na alam kung paano sisimulan. Pero mas may nakakaalam at mas makapangyarihan na makagawa ng pagbabagong yan. Yes. Napakalaki, Ate Love, na magagawa ng panalangin para umayos ang takbo ng buhay natin at saka ng ating bansa. So tayo mismo, tayo ay limitado. Limitado tayo sa kaya nating gawin. Pero ang Diyos natin, hindi limitado. We cannot change people, but God can. Napakaganda yung ginagawa ng panalangin dahil ito ay pag-amin na hindi mo talagang kayang baguhin ng sitwasyon ng iyong sarili at yung ibang tao. Nangangailangan ka ng mas malakas sa iyo para magkaroon ng mas wagas na pagbabago para sa parang kabutihan at parang sustainable na development. Yung talagang makikita natin na change for the better at tumatagal. Tama. Nag-iisip ako kung for sure meron naman, no? Pero meron ba kayong mga gustong baguhin? Whether sa inyong mga kamag-anak, sa inyong kapamilya, sa inyong trabaho, sa inyong sariling buhay, ganyan. Bakit hindi nyo ito ibabad sa panalangin? Yung iba kasi tumigil na sa pagpe-pray kasi parang hanggang ngayon wala pa ring answer ang prayer. Pero ang sabi dito, walang patid. Huwag mong tigilan yung prayer mo. Yes. Kasi iba nadi-discourage na ba't hanggang ngayon may pandemic pa rin. Namatay na lang yung pinagpe-pray ko. Hindi pa rin nawala yung pandemic. Ako ngayon ang natatakot. Baka ako mahawaan, ang pamilya ko. So, parang nadi-discourage siya yung mag-pray, no? Tuloy-tuloy lang. Situation. Tuloy-tuloyin lang po natin ang pananalangin. Of course, tayo ay naririnig ng ating Panginoon. At ang pananalangin ay isang pamamaraan para maipakita natin na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ng mga quote about prayer, keep on pushing. Push. Pray until something happen. Yun. Parang huwag kang titigil. Manalangin ka lang at marahil kung hindi man nagbabago yung ibang tao, ikaw yung sarili mo rin ay binabago ng Diyos. At sa tamang panahon, mababago din yung taong pinapanalangin mo. Because with God, di ba, everything is possible. Walang imposible sa Kanya.
Tama. Gusto ko yung sinabi mo, Kuya Aaron, na push. P-U-S-H. Na ang acrostic is pray until Until something something happens. So hanggat hindi pa nangyayari, huwag mong tigilan mag-pray. At habang tuloy-tuloy lang. nagpe-pray ka, dapat nandun talaga yung pananalig mo sa Diyos eh. Kasi hindi pa rin mapiplease si Lord kung hindi ka naman talaga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nagsisimula yan sa faith, pananampalataya sa ating Diyos. Mahirap pong manalangin kung hindi ka nananampalataya sa tinatawag mong Diyos. So Yes. magsisimula talaga yan sa faith na kailangan nagtitiwala ka sa Diyos na yan. Kasi diyan ka nananalig diyan ka humihingi ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo, pagbabagong pangyayari sa buhay mo. So invitation sa atin to na magtiwala sa Diyos at magkaroon tayo ng personal na connection at relasyon sa Kanya. Wag lang yung bibisitahin mo lang yung prayer kapag kailangan mo. But magpipray ka kasi nakagawian mo na siyang kausap ang Diyos sa buhay mo. At nagtitiwala kasi wala kang takot anumang mangyari. Hindi tayo matatakot kung katapusan naman ng mundo kasi ang daming usapin ngayon eh. Magiging Oo. zombie tayo pag magpa-vaccine tayo, wag tayo dyan. Naku, pag ikaw na lang yung hindi na vaccine, kakainin ka naming lahat. Kasi lahat kami naging zombie na. Zombie na. Mga ganyan paniniwala eh. Wag na tayong magpa-vaccine kasi magiging zombie. Yes. Wag po kayo maniwala doon. Nagpa-vaccine po kami, hindi naman po kami naging zombie. So wag po Magiging kayo zombie daw maniwala Kuya doon. Vic after 2 years. Pero after Nako. 2 years, lahat na nagpa-vaccine, siya na lang hindi. Siya na lang yung kakainin natin. Kakagatin namin kayo. Yun yung nakakalungkot na mga parang hindi, syempre, it's nakakalungkot. May mga kilala tayong, di ba, na malapit sa amin, hindi naniwala sa bakuna. Ang yaman-yaman ng tao na yon, talagang kaya bilhin kahit ano, pero dahil hindi naniwala sa bakuna, bumigay din katawan niya, namatay. So, pero super yaman yun So, practical yung ating faith, practical yung ating panalangin. I think itong utos na itong pray without ceasing ay hinango doon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica in 1 Thessalonians chapter 5. Practically, parang paano ba yun, pray without ceasing? Nananahi naman kami, di ba? Kasi pala yung panalangin ay hindi nagtatapos doon sa amin. Our life is our prayer. So, we can express our prayer through yung pagtrabaho nyo sa iyong puso, taos sa iyong puso, pananalangin na nagmumula sa iyong puso. Hindi mo na kailangan pumunta sa isang lugar para manalangin. Diyan kung saan ka man ngayon nakikinig, you can pray in your heart. Yun. Kahit na yung isip natin yan yung prayer natin. Kung ano yung iniisip natin, yan yung nagiging prayer natin kay Lord. So, dapat maging mindful din tayo kung ano yung mga iniisip natin at mga sinasabi natin. At kahit sa kilos natin. Tama yung gusto ko yung sinabi mo kay Aaron na ang panalangin ay hindi nagtatapos sa amen. Kasi di ba pag nagpe-pray tayo, amen. Hindi pala doon nag-i-end ang prayer eh. Kaya pala ito pray without ceasing or walang patid na manalangin. Tuloy-tuloy ito. Kumbaga kahit anong sitwasyon na iyong kinaroroonan, whether maganda yung sitwasyon mo or pangit yung sitwasyon mo, ginhawa o hindi ginhawa, dapat tuloy-tuloy lang, walang patid ang pananalangin. Pray without ceasing. Oo. So the moment you get frustrated with what is happening around you, isipin mo na lang na marami kang pwedeng gawin. Una, speak up. Pangalawa, simulan ang pagbabago sa sarili. Ikaw mismong mag-i-initiate, maging intentional na gawin yun. At pangatlo, ipagpasa Diyos kung yung mga bagay na talagang wala naman tayong control. Kahit yung mga bagay na may control at magagawa natin, dapat din nating iasa din kay Lord yan. Yun. That is prayer without ceasing. Yan. So, ano kaya yung mga gusto nilang baguhin, ano? Ano kaya yung gusto nilang baguhin? Or sino kaya yung gusto nilang baguhin? Wow, sino? Ipanalangin po natin. Yung mga anak, kasi galit na tayo, hindi masagutan. Yung Sabing mga di, sabing ka-line. dad.
Yung mga Baka ka-line, di ba? Yan. kailangan nila mag-speak up. Baka may Oo. mga maling sistema silang nakikita diyan, tinatago. Kailangan nilang ilahad. Kasi sabi nga, 'di ba? Silence in the face of evil is evil itself. Yan. Yun. Napakagandang reminder nun, no? Ang pananahimik sa gitna ng Sa harap ng sa harap Kasamaan. ng kasamaan ay isang kasamaan din. Nakikita mo na yung kasamaan na nahimik ka lang at wala kang ginawa. Kasama ka na doon sa gumawa ng kasamaan. Mm-mm. Diba? Hindi lang tayo mag-play safe, but let's do well para merong mangyari sa situation natin. May mangyari sa nakikita natin hindi maganda. May pagbabagong mangyayari. Sabi pa nga ni Ate Maloy, Malibiran sa Lumbides, begin the change in you. Simulan na natin ang pagbabago. Correct. Bumoto tayo At ng magiging tama. blessing ka. Boto tayo ng Panalangin, tama. Yes. magsalita ng tama, Yes. lahat. Manalangin ng walang patid. Oo. Doon tayo sa patungo sa maayos na kinabukasan. Yan. Magtulong-tulong po tayo mga taga-pivot, taga-makbo. Yan. Let's begin the change in us. Correct. So, ang ano natin dito, ang challenge natin sa bawat isang nakikinig ngayon is, ano yung something na gagawin mo starting today? Na talagang may kahit maliit lang yan, pagbabago na gagawin mo sa sarili mo. Siyempre, magagandang pagbabago na naisip mo. Ano yon? Isipin mo na ngayon at pwede mo nang simulan ngayon. Diba? Ano kayang pagbabago yung gagawin nila? Ano yung mga example? Yan, magandang challenge yan. I think yan, sana i-follow up nila, gawin, talagang pag-isipan, talagang sadyain nilang gawin para makamit yung gusto nilang pagbabago mangyari. Correct. So, maaaring personal yan eh. Siguro sisimulan mo na hindi na malate sa work or pagbabagong gagawin ko is kasi hindi na ako masyadong nagpe-pray, so magpe-pray na ako palagi kay Lord. Talagang sisimulan ko yung araw ko na nananalangin at nagpapasalamat kasi dati reklamador ako. Ngayon, ang sasabihin ko yung mga bagay muna na pinagpapasalamat ko, babawasan ko yung reklamo ko. Di ba mga ganung mga changes eh. Kahit maliliit, pero sobrang laki ng impact niyan kapag naging habit at naging lifestyle. Yes. Maganda yan. Mag-good morning, pagpasok, baka ganyan. Diba? Oo. Mag-thank you pagka may ginawang kabutihan yung ibang tao sa'yo. Magsabi ng please kung meron kang ipapagawa or papautos. Ngumiti kung ikaw ay nginitian. Magparehistro na ngayon Para sa SM. pagboto. Oo. At wag ibenta ang boto. Yes. Malapit ng eleksyon Ayun, pag ano yan, marami na namang yan. Ewan ko kung ano mga pagbabagong mangyayari. Oo. Pero simulan natin sa sarili natin. Pag-pray natin, sa tingin mo kung sino yung dapat talaga na nandyan Baka i-Gcash na lang ngayon yung boto. Ay, yung bayad. Gcash. Kasi yun na yung uso eh. Gcash ko na lang. So, kung gagawin natin to nung mga pinag-usapan natin, magiging blessing talaga tayo sa trabaho natin. Simulan natin sa sarili. At magiging blessing ka sa workplace mo. Magiging blessing ka sa pamilya mo. At magiging blessing ka sa komunidad. Be blessed to be a blessing in the workplace today. Ayan. So, yun, magandang natin, topic. I hope Ganda na ng lesson natin yun. Meron kang magagawa. Ganda ng lesson natin today, Ate Love, kay Aaron. Ayan. I hope yung ating pong mga nakikinig, mga audience natin sa Pivot at saka sa Makbo, na kayo ay merong napulot at natutunan. Sana na-encourage din kayo this afternoon. Correct. Siguro yung iba na sisimulan mong pagbabago ngayon is i-apply mo kung ano yung natutunan mo. Kasi dati pinapakinggan mo lang. Siguro yung iba pinapahapyaw lang sa tenga. Wala talagang ina-apply kasi sayang naman po eh. Yung nakikinig ka naman lang ng mga values, might as well apply it.
apply mo na. Malaking Kasi pagbabago yan na gagawin mo sa sarili mo. Oo, makakatulong yan sa ating mga buhay. Tama. Meron pa ba kayong idadagdag, Kuya Aaron at Kuya Vic, bago tayo mag-close in prayer? Wala Ayan. na, Ate Love. Ikaw na, Kuya Aaron. Kuya Aaron, ikaw na mag-close ng prayer. Okay, manalangin tayo. Panginoon, mapagpalang Ama at naggagabay sa amin ngayong sa gitna ng kaguluhan sa mundo, bigyan niyo po ng kapayapaan, katiwasayan at lakas ng loob na patuloy kami manatili sa iyong mga plano sa aming mga buhay. Pagbabago na ito po, Panginoon, ay hindi namin kayang makamtan sa aming sariling lakas. Naghihingi po kami ng iyong patnubay. Sa iyo po lamang po namin pinagkakatiwala ang aming mga goals, Lord God, ang aming mga dalangin, ang aming mga dreams, Lord God, ang aming mga pangarap sa aming mga pamilya at kahit sa mga gagawin po namin application. We speak up, grant us courage, Lord. We will be the change that we want to see in our community, sa aming pamilya, sa aming tahanan, at kahit yung simple step, Lord God, as we vote, as we register, Lord God, as we obey the protocols, iwas, mask, hugas, magpabakuna po kami, po ay mga hakbang para sa pagbabago. Naway maging instrumento po ninyo kami para sa pagkalinga sa mga maraming tao ngayon naghahanap ng iyong kalinga at patnubay. Salamat po. Dinadalain po namin ang mga pamilya, ang buong bumubuo ng Progressive at saka Montecelo. Gawad niyo po yung basbas at patnubay sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Be blessed to be a blessing in your workplace today. God bless. God bless you. So, ingat po kayo palagi.